Breaking news mga kababayan, matapos ang kambal na lindol, Venezuela, inatake ng pangatlong lindol, mga tindahan at bodega, ninanakawan na. Ngayon ay June 28, 2026. Unti-unti nang nauubos ang oras para sa mga mamamayan sa Venezuela. Itinuturing kasi na kritikal ang unang 72 oras pagkatapos ng lindol dahil pag lumampas ito, tiyak na wala nang matitirang buhay sa ilalim ng mga guho, lalo na kung walang tubig sa mga ito. Ngayon ang ika-4 na araw mula ng tamaan ng kambal na lindol ang bansang Venezuela. Isang 7.2 na lindol na sinundan pa ng 7.5 nang wala pang isang minutong lumilipas at kasabay ng tsansang wala nang makikitang buhay makalipas ang 72 oras. Patuloy din ang pagdami ng mga nare-recover na bangkay. Habang ginagawa namin ang ulat na ito, mahigit 1,430 na katao na ang kumpirmadong patay. 3,200 ang sugatan at nasa 68,900 pa ang nawawala. Nasa 3,100 ang opisyal na nawala ng bahay at nasa 70,000 pamilya naman ang kasalukuyang binibigyan ng gobyerno ng emergency relief. Habang lumalala ang sitwasyon, lalo ring tumitindi ang desperasyon ng mga tao. Lumalakas din ang tensyon dahil mabagal umano ang aksyon ng pamahalaan. Matagal na dumanas ang Venezuela ng matinding humanitarian crisis sa kamay ng maling pamamahala ng diktadura. At nitong mga huling araw, isa namang kambal na lindol ang tumama sa kanila. Lumabas din ang ilang mga video na nagpapakita ng mga nangyari sa gitna ng lindol. Gaya na lang ng videong ito kung saan nagdidiwang ang mga tao sa kanilang National Day nang biglang dumating ang lindol. Ito naman ang isa pang video ng magkagulo ang mga taong sakay ng eroplanong lumapag sa Caracas International Airport. Tembló fuerte. Naniniwala ang mga tao na mayroong pangbuhay sa ilalim ng mga guho, pero kulang daw ang mga makinaryang ginagamit para alisin ang mga debris. Numero 1 tanong ng mga taong gustong makatulong sa pag-ahon ng mga katawan ay nasaan ang mga martilyo, guwantes, helmet o kahit na anong bagay na pwedeng magamit sa paghuhukay. Dahil kasi sa kakulangan ng responde, halos mga ordinaryong mamamayan na lang ang gumagawa ng rescue operations. Gamit lamang ang mga piko, pala at maging ang kanilang sariling mga kamay, patuloy na naghuhukay ang mga residente sa ilalim ng mga gumuhong gusali at mga baluktot na bakal sa pag-asang may maililigtas pang buhay. Pumunta kayo rito, may mga tao pang buhay. Hanggang kailan pa kami maghihintay? Kailangan namin ng mabibigat na makinarya, mga generator, kahit ano, private or public, local o galing ibang bansa, kahit sino tumulong na. Wala man lang generator dito para mapagana yung drill. Kailangan namin ng tulong, pakiusap. May mga tao pa doon pero wala kaming makinarya. Kailangan namin ng makinarya. May mga tao pa doon pero walang gamit. Pakiusap, tulungan nyo kami, pakiusap. Ang babaeng ito, direktang humarap sa acting president ng Venezuela nang bumisita ito sa isang lugar sa Caracas. Galit na galit ang babae at dismayado dahil sa mabagal na pagdating ng mga tulong. Sabi ng babae, nangangampanya pa ang Pangulo sa gitna ng trahedya imbes na tumulong sa mga biktima. At kahapon, June 27, isa pang lindol na may lakas na 4.8 sa Richter scale ang humabol ng pagyanig sa bansa. Ayon sa mga eksperto, bahagi daw ang lindol na ito ng aftershock na sumunod sa dalawang nauna. Natunton ang epicenter ng lindol na ito sa baybayin ng Aragua State, mga 70 kilometro sa kanluran ng kabisera nilang Caracas. Sa kabutihang palad, walang naiulat na bagong malubhang pinsala o pagguho sa pagyanig na ito. Pero nagdulot ito ng takot sa mga tao at pansamantalang nakaabala sa mga rescuers na patuloy pa ring naghuhukay. Sa kabuuan,
Meron umanong 300 aftershocks ang naitala matapos ang pagtama ng kambal na lindol. Maligaya naman ang isang ama nang milagrong makaligtas ang kanyang pamilya sa ilalim ng guho. Habang ang isang inang ito ay nawala na ng malay sa sobrang hinagpis matapos makuha ang mga bangkay ng kanyang maliliit na anak sa ilalim ng mga guho. Marami sa mga nakaligtas ay nakikipaglaban ngayon para sa kanilang buhay. Pero marami namang buhay ang napipilitang magnakaw para lang may makain at magkaroon ng iba pang pangangailangan. Dagsa din ang mga nakapila sa mga water purification kit distribution center para makakuha ng malinis na tubig. Galing ang mga kit na ito sa isang humanitarian organization sa Toronto, Canada. Nasa Venezuela na ang aming mga rescue partners na sinanay namin at binigyan ng kagamitan. Tinutulungan nilang mailabas ang mga tao sa ilalim ng mga guho. Pero alam naming napakalaki pa ng kakailanganin tulong. Hindi lang ngayon kundi sa mas mahabang panahon pa. Makikita din ang mga convoy ng relief goods na may dalang pagkain at inuming tubig habang papunta sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan. Nagpapasalamat naman si Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez sa iba't ibang bansa na nagpadala ng kani-kanilang mga tulong. Ayon sa mga opisyal ng Venezuela, mahigit 1,600 na mga dayuhang rescuer na ang dumating sa kanilang bansa at inaasahan pang madadagdagan ito. Binuksan naman ang isa sa mga runway ng Simon Bolivar International Airport para papasukin ang mga C-17 military transport aircraft ng Amerika. Sa mga larawang inilabas ng state broadcaster na Telesur, makikita ang malalaking bitak sa runway ng Caracas International Airport, patunay ng lawak ng pinsala sa mahalagang infrastruktura. Dumating na rin sa coastline ng Venezuela ang isang barko ng hukbong dagat ng Amerika. Nauna nang inanunsyo ng Amerika na magpapadala sila ng mahigit 250 tauhan bilang bahagi ng disaster response team. Kabilang dyan ang 3 Special Search and Rescue Unit na may kasamang mga asong sinanay upang matukoy ang lokasyon ng mga taong naipit sa ilalim ng mga guho. Kahapon, Sabado, isang lalaking natabunan sa gumuhong gusali sa estado ng La Guaira ang nailigtas. Litong-lito ito at paulit-ulit niyang isinisigaw ang paghahanap sa kanyang pamilya habang siya ay inilalabas ng mga rescuer at isinasakay sa isang pick-up truck. ¡Droga! ¡Mi familia! No hay otro, no hay otro. No, mi familia. Tenemos asistencia médica en Carabela. Mi familia, padre. Tiene que aguantarlo. Sa isa pang insidente, nailigtas ng mga search and rescue team mula sa Estados Unidos, katuwang ang mga lokal na bumbero, ang isa namang sanggol at ang kanyang ina mula sa ilalim ng guho. Pareho silang buhay ng matagpuan at nagtamo lamang ng bahagyang mga sugat bago ligtas na nailikas. Meron ding iba pang mga nailigtas na sanggol sa iba pang lugar. Vengo de Caracas nada más ahí. Yo soy paramédico. Gusto kong sabihin sa pamilya ko na hindi pa nakikita si Yamilet at si Clever. Nasa ilalim pa rin sila ng mga guho. Kailangan nila ng agarang tulong. Ang kailangan namin ay tulong at mabibigat na makinarya dahil yung pamilya nila kapitbahay namin. Nadurog yung buong gusali. Gumuho ang 12th floor hanggang sa pinakailalim. Kailangan namin ng mabibigat na kagamitan para maalis yung mga guho. Pakiusap, tulungan nyo kami.
Simula pa kagabi, sinusubukan ng mga kamag-anak kong naipit sa ilalim ng mga guho na makipag-communicate sa amin. Nadidinig pa namin yung kanilang pagkatakot, pero lalong humina yung boses nila sa pagdaan ng oras. Hanggang ngayon, wala pa rin dumarating na tulong. Sinubukan na ng mga volunteers na pasukin yung building mula dun sa harap, pero hindi nila marating yung lokasyon nila. Naniniwala kami nasa basement sila o kaya sa likod ng elevator. Ayon sa pagtataya ng United Nations, umaabot sa $3.7 billion ang halaga ng mga nawasak sa kambal na lindol. Katumbas yan ang humigit kumulang 6% ng buong GDP ng Venezuela. Ang lugar na may pinakamaraming bumagsak na mga buildings ay ang probinsya ng La Guaira, kung saan mahigit 100 gusali ang gumuho sa lupa. Magdamag na nagtrabaho ang mga rescuers at mga residente sa paghahanap sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Isang napakasakit at napakahirap na gawain. Maging ang sariling rescue team ng International Rescue Committee ay sa kalye na rin natutulog nitong mga nakalipas na gabi. Hindi rin alam ng mga otoridad kung kailan mailalabas ang opisyal na bilang ng mga namatay. Malaking problema na rin ngayon sa La Guaira ang looting. Sabi ng mga residente doon, pinababayaan na lang daw ng mga pulis ang mga tao na nakawan ang mga tindahan at mga bodega na nasira ng lindol. Dahil dito, nagsabi na ang pamahalaan na magpapadala ng mga sundalo para higpitan ang seguridad sa lugar at limitahan ang pagpasok ng mga tao sa mga lugar na winasak ng lindol. Nakitaan din ng mga residente na ninanakawan mismo ang kanilang mga kapitbahay o mga tahanang gumuho at walang mga tao. Meron ding ilan na mga alagad ng batas na nahuling nagpupuslit o naglulot ng mga dapat sanay tulong sa mga napinsala. Pero isa sa mga dumagdag pahirap ngayon sa Venezuela ay ang kakulangan ng mga pagamutan. Karamihan ng mga ospital ay nasa lungsod ng Caracas, pero maging ang mga ospital na ito, gaya ng mga pediatric hospital, ay nasira na din. At kailangang ilikas ang mga pasyenteng nakakonfine na dito. Ibig sabihin, napakaraming pasyente na ngayon ang naghahanap ng ibang ospital na pwedeng tumanggap sa kanila. Napakalaki ng pangangailangan sa serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Nasa mga ospital din ang ilang mga kaanak ng mga nawawala. Nagbabakasakali na mahanap nila sa listahan ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa natatagpuan. Kulang na rin sa antibiotics, anesthetics, intravenous fluids at iba pang mahalagang gamot at kagamitang medikal ang mga ospital na ito. Kulang din kahit sa malinis na tubig para sa mga pasyente. Kulang sa bedsheets, gamot at halos lahat ng mga pangunahing kagamitan sa ospital. Mabilis naman na napupuno ang mga evacuation center. Kailangan ng mga evacuee ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga pagkain at malinis na tubig, hygiene kits, mga gamit para sa mga bata, mga pangangailangan ng mga kababaihan at iba pang pangunahing supply. Habang ang iba naman ay walang choice kundi matulog sa mga kalye, sa mga parke at kung saan-saan pa. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ding lalala ang kakulangan ng pagkain dahil maraming supermarket at mga establishment na nagsusupply ng pagkain ang nawasak na ng lindol. Maging ang mga reporters na naghahatid ng balita ay hindi na rin naiwasang madala ng emosyon dahil sa kanilang nakikita. Bilang mga mamamahayag, napakahirap ng pinagdadaanan namin sa bansang ito. Maging ang aming sariling team ay naaapektuhan na din. Yung cameraman namin na si Ronnie Zamora, bigla na lang napaiyak habang kumukuha ng video dahil nawalan siya ng isang kaibigan sa probinsya ng Vargas. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong maupo at napagtanto ang totoong nangyayari, saka lamang bumubuhos ang lahat ng emosyon. Hindi madali para sa amin bilang mga reporter. Hindi rin ito naging madali para sa buong lipunang Venezuelan. Matagal na kasing humaharap ang bansang ito sa napakaraming problema. At ngayon, nagsisimula pa lang sanang bumuti ang ekonomiya, nagsisimula nang bumalik ang mga tao, bumisita ang mga kamag-anak mula sa ibang bansa at muling mag-invest ang ilan sa Venezuela. Pero bigla naman dumating tong lindol na to. Ngayon, muli na namang nawawalan ng mga kaibigan, pamilya at pag-asa ang napakaraming tao.
Kamakailan ay dumating na sa Venezuela ang ilan pang mga rescue teams mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga bansang kilala sa kanilang kahusayan sa search and rescue operations. Kabilang dito ang Mexico na kilalang kilala sa buong mundo sa ganitong uri ng operasyon. Kasama rin ang mga rescue team mula sa Brazil, United Kingdom, Estados Unidos, France at iba pang mga bansa. Nagpadala rin ang Cuba ng mga medical team habang nagpaabot naman ng tulong ang iba pang mga bansa gaya ng Spain. Ayon sa mga eksperto, posibleng maramdaman ang epekto ng trahedyang ito sa loob ng maraming taon. Napakaraming bahay sa buong bansa ang tuluyan ng hindi na pwedeng tirahan at kinakailangan ng gibain. At yan ay usapin pa lamang ng pabahay. Mas mabigat pa rito ang napakalaking bilang ng mga buhay na nawala. Sobrang lalim ng dalamhati na dinadala ngayon ng Venezuela dahil sa pagkawala ng napakarami nilang kababayan. Bagaman hindi patiyak ang pinal na bilang ng mga nasawi, inaasahan na napakalaki nito. Ibig sabihin, libo-libong pamilya ang nawalan ng isa o higit pang mahal sa buhay. Marami ring negosyo ang nawasak, maraming tao ang nawalan ng kabuhayan, at marami ang wala ng tahanang babalikan. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, napakadilim ng kasalukuyang kalagayan ng Venezuela. Ang nangyaring lindol sa Venezuela ay tinatawag ng mga siyentipiko na earthquake doublet, isang pambihirang trahedya na nagaganap sa mundo. Ayon sa kanila, sa ilalim daw ng Venezuela ay may dalawang napakalaking tipak ng mundo o tectonic plates, ang Caribbean Plate at ang South American Plate. Hindi sila humihinto ng paggalaw. Dahan-dahan silang nagsasalubong at nagkikiskisan sa isa't isa. Sa loob ng napakahabang panahon, naiipon ang napakalaking puwersa dahil parang naiipit ang mga bato sa ilalim ng lupa. Nang hindi na kinaya ng fault line ang naiipong puwersa, bigla itong kumawala. Ang resulta, nagkaroon ng dalawang napakalakas na lindol na halos magkasunod lang ang pagitan, 40 seconds. Mas lumala pa ang epekto dahil mababaw lang ang pinanggalingan ng lindol, kaya halos ramdam na ramdam sa lupa ang lakas ng pagyanig. Dahil dito, maraming gusali ang bumagsak, lalo na sa Caracas at sa mga baybaying lalawigan ng La Guaira. Isa pang dahilan kung bakit napakalaki ng pinsala ay ang tagal ng pagyanig. Dahil dalawang malalakas na lindol ang halos magkasunod na tumama, parang iisang napakahabang lindol ang naramdaman ng mga tao. Hindi pa nakakabawi ang mga gusali sa unang pagyanig, tinamaan na agad sila ng pangalawa. Sa madaling salita, matagal na naipon ang puwersa sa ilalim ng lupa. Sabay itong kumawala sa dalawang magkasunod na lindol. Mababaw pa ang pinanggalingan kaya sobrang lakas ng pagyanig at napakalawak ng naging pinsala. Pero ayon sa mga eksperto, hindi ang lindol ang pumapatay sa tao, kundi ang kalidad ng mga gusali. Sa kasamaang palad, marami sa mga gusali sa Venezuela ang hindi sapat ang tibay. Kaya ayon sa mga eksperto, hindi lamang umano Venezuela ang dapat na mag-alala, kundi ang iba't ibang lugar sa mundo na may malalaking fault system. Pwede din daw silang tamaan ng ganito kalakas na lindol. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!